Yes, yes, yes. Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Friday, March 22, alas 10:25 na ng umaga. Hindi tayo nakapag-stay kanina madaling araw kasi natulog na tayo mga men, mga insan. Okay, so alright. So bago yon, tapusin na natin ating ritual. Magbabasa tayo ng comment. Maraming comment. Okay, claim lang natin ito. Okay, so alright. And then kung yung kalahati, mga 27 siguro. Ilagay na natin mahigit. At ayan na nga, check natin si AXS guys. Ayan, tapos na. So, stick lang natin. Wala pang 1 minute, no? 27. Para medyo dumi-dumi naman yung AXS natin. "50 seconds, 51 seconds, 52 seconds, 54. Tapos na ang ating ritual. So, yun lang ating video. See you again tomorrow. Thank you. Bye-bye. Siyempre, joke lang. Joke lang yun mga guys. Okay? So, check muna natin yung merkado. Check natin yung galawan sa crypto. Okay, ang market cap ngayon ng crypto ay 2.6 trillion dollars o 146.48 trillion pesos at sa 146 na yan, ang 72 dyan market cap kay Bitcoin. So mother of all ano pa rin yan, token or coin, si Bitcoin guys. Okay, so 72 sa kanya, 23 kay Ethereum. Ito bumagsak siya, no? Bumagsak pero ang layo pa rin yan. Sa katotohanan, layo pa yan. Tingin ko abot pa ng ano to, million yan. 4 to 8 years from now, maraming mararating ito. Dalawa na yan. So, yan talaga yung mga institusyon na token. Si Solana, no, nag 10,000 na siya halos. Okay, ano ba mga umangat? Ito yung mga trend ngayon na categories. Search nyo na lang kung ano, bakit siya tumaas. Base meme coin, etc. Oh, si Ron natin, no? All time high na naman. Ayan, meron tayo niyan. Si Kaspa, wala tayo. Pero nag-withdraw tayo dyan eh. Tsaka dito sa Lido na yan. Computer yan, meron pa rin tayo. Mga 2 million pesos ata meron ko niyan. XRP yan, marami ang aking, ano yan, wifi. Ito chill, marami din yan. Pero hindi ganun. BNB, wala na tayo niyan. Dogecoin, wala na rin. Ito yung hinold ko since 2015, guys. December, November ng 2015. Napakarami ko nito. Binenta ko lang ng 2020. Sayang, no? January ko kasi nabenta ng 2020. Pagka May, grabe. Kasing grabe. May or March ata yun. Si Elon Musk kasi. Okay, alright. Ayan, bahala na sila dyan. So, sa Axie natin, guys. Eto, 561. So, pumapatak tayo dyan ng 40 exits per day. Ayan, 22,000 is 22,000. Not bad. Pera is pera. Pera yan. Again, disclaimer po, hindi po ito financial advice ha. Ang ginagawa ko po, huwag niyong gagayahin. Hindi po ito pinagmamayabang sa inyo. Ano lang po yan. Baka motivate ka na lang guys. Huwag ka na dun sa mga Pilipinong crab mentality. Marami kasing ganun yung nakikita nila yung mali mo. Yun yung mga taong walang narating, insecure sa buhay. Insecure yung mga ganun eh. Mga taong walang narating. Wala man lang million savings sa bangko. Hanggang ngayon, puro ano. So, kung mayroon man, malamang, kasi gano'n naman eh. Kung gusto mong yumaman, makinig ka sa mga taong mayayaman, guys. Ma-inspired ka sa kanila. Ma-inspired ka sa kanila. Hindi time to time may kausap kang mayaman. Hindi time to time nakakapagtanong ka sa mayaman. Hindi time to time nakakapag-advise sa'yo yung mayaman. Karamihan pa nga na mayayaman, lalo na mga traditional business, hindi sa'yo tuturo sikreto niyan. Dahil magiging kompetensya kanila. 'Di ba? Lalo na sa street nyo, sa kumbaga sa surroundings nyo, sa paligid nyo, sa kanto nyo, hindi tuturo yan sa'yo. Kasi kompetensya ka eh. 'Di ba? So, ayun lang. By the way, napunta na naman tayo sa usapang business. Pero marami tayong pag-usapang business kasi may mga nagtatanong dito about business eh. Sige, check natin. Baka dumugo yung utak ko ngayong araw. 22 ng March. So, check natin ang mga about businesses, guys. Check natin ang mga komento. Shoutout muna sa 604 subscriber natin. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-subscribe. Siyempre, kung may matutunan man kayo sa channel na to, i-share nyo naman ito, guys. Share nyo naman channel. 605 pa lang tayo. Magiging 6 million pa yan. 'Di ba? So, ayun lang. Okay, tanong. Sir, okay pa ba
Shoutout kay Ron Music Play 6373. Sir, okay po ba si Bome? Si Bome, no? Book of Meme. Hindi ko siya alam, pero search mo na lang, nandiyan naman yan. Ang sikreto niyan, guys, pag search mo dito lang sa Dex Tool. Ito lang naman ako ibang ginagamit ng mga tools. Ito lang sa ngayon, ha. Search mo dito Bome. Hindi ko alam ang address yan, pero makikita mo naman yan dito. Ito, Bome. Malamang ito siya. 99%. Sa Soul kasi, dito kasi isa lang yung watchdog natin. Ito lang si Quick Intel. Pero marami talaga sa Soul talaga nag-boom ngayon ng mga ng mga meme token, no. So, ayan, makikita mo naman yan, yung mga category yan. 1, 2, yung nakaraang araw, number 1 si ito si Slurp. Ito na ngayon number 1, no. Okay din yung audit nila, karamihan, okay yung audit, Ayan. Ito, ilang araw pa lang to, kahapon lang to nag-umpisa. Mang-snipe ka lang dito. Pag nag-pump, nag-dump, okay, bili ka, pak. Pero syempre, pera mo yan ulit, ha. Pera mo yan. Kaya ingatan mo, guys. Wait lang, guys, ha. Wait lang. May kukunin lang ako saglit. Ayun. So, kumbaga, pera mo yan. Dahil pera mo yan, risk mo yan. Siyempre, baka mamaya manisi ka pa. Okay naman yan kung ako tatanungin mo. Pero siyempre, pera mo pa rin yan. Pera mo ulit yan. Pera mo yan. Paulit-ulit ay sasabi, pera mo yan. Ikaw may hawak ng dashboard niyan, ikaw may hawak ng keyboard, bahala ka. Pero dito, masa-search mo na dyan, ito Dexto lang ang solusyon. Tapos makikita mo yun sa baba, isa pa sa information, ito may bumiling wheels, habang nagre-record tayo. 10:32 tayo nag-record, 10:32 na ngayon AM. May bumili na wheels, 19,000, Grabe, no? Ilang milyon yan. Hindi pa siya bot. Ano mga bot ba sa Solana? I don't know kung walang bot na sa Solana pa, may bumiling wheels, Bira to. May bumiling shrimp na naman. Paano ba ang category niyan? Ito yan. Kung 1,000 pababa o 56,000 pesos pababa, shrimp ang tawag sa'yo. 1,000 to 3,000 dollars. Ayan. Fish, dolphin, whales. Check natin sa whales. Ayan. Daming whales na bumibili, Ito. Oo nga. Ang galing, no? So, ito, tinan mo. 2 minutes ago lang. 2 minutes ago lang to. 10:30. Ang oras ngayon, 10:32 AM. Ayan, 10:30 AM, 31, 32, 2 minutes, grabe yung bumili, Imagine niyo kung gaano karami yan, guys. May bumili na naman. 31, hala. Nako. Ang daming bayan ito. Isang tao lang to. Isang tao lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hala. Sino to? Ang lupit naman ng wallet na to. Wheels na wheels, grabe, no? Ito, sino naman to? Baka siya rin to. Bumili na naman. Mas maraming bili. Ito. Ito, nag-sell. Bumili. Pinapam siya ngayon, guys, Yan, makikita mo na yan dito sa Dex Tool. Bahala ka na, guys. So, makikita mo na yan. Bahala. Imekos-mekos mo na yan. Nagugutom na pala ako. Kagigising ko lang kasi. Sorry, Nahihilo ako, Nahihilo ako sa gutom. Pero syempre, unahin ko muna tong ating mga pag-uusapan ngayong araw, mga insan. Okay, so alright. Basa na tayo ng komento. Tapusin natin mabilisan lang. Okay. Ron Music Play. Shout out sa'yo, sir. J7357. Nakaka-inspired. Naka-delegate ka sa YGG, Ron. Hindi na. Nagtanggal ako dyan kasi mataas ang percentage nila. May airdrop daw sila. Maganda sa naman, friend natin yan, si Sir Gabby Dizon, ang isa sa mga kauna-unahang Pilipino na malulupit na investor at may-ari ng YGG. Idol natin yan. Shout out sa iyo, Sir Gabby Dizon. Okay, so alright. One Piece Highlights 99. Sir, may idea po ba kayo sa mga business boarding house? Meron ba kayo noon? Meron naman ako niyan, ilang 3 ata. Pero syempre, kasi yan, guys, actually, ang mga problema mo dyan, marami din. Lalo na may maintenance yan. Okay. Anong problema sa pag nagbo-boarding house ka kasi, siyempre isipin mo diyan, mahalaga yan yung lokasyones. Ilista mo 'tong mga sasabihin ko, ha. Number 1, lokasyon. Siyempre, yung mga ganyan, kailangan mas ma-advantages sa'yo kung malapit ka sa mga university, okay? Malapit ka sa ospital, sa mga opisina, siyempre dun sa maraming tao.
advantages mo yon. Pero syempre, kung halimbawa, hindi mo yung bahay, kumbaga, ano yun, additional expenses din yon. Pero at least maganda yung mga ganong idea kung magtatayo ka ng boarding house business. Syempre, yung presyo at serbisyo niyan, ano ba yung mga kailangan? Dapat maganda yung wifi mo, maganda yung kuryente, at saka tubig. Yun yung pangalawang idea dyan. Ano pa ba? Syempre, pagpapanatili ng mga security. Baka mamaya, squatter area pala yan. Hindi safe yung mga borders mo. Medyo ano din yun. Kailangan ligtas yung mga borders mo sa mga stranger ba. So, yun. Tapos, syempre, kung mag-start ka pa lang, yung marketing dyan. Marketing. Karamihan kasi ng parang networking din yan. Yung word of mouth. May boarding house ka, kakagawa lang. Yung kailangan may kwento yan sa iba. Lalo na ngayon, yung mga businesses ngayon, online advertisement na, di ba? Importante pa yung signboard, di ba? Kung nag-start ka ganyan. Tsaka siyempre, yung mga proseso niyan, yung mga legal aspect niyan, marami din kailangan sundin niya sa mga legal aspect. Pero kung maliliitan lang ng mga boarding house, hindi naman ganun yung mga lisensya para diyan. Pero kung big business na talaga yan, kunyari isang bahay na maraming kwarto, baka kasi pag nagkaroon ka ng problema diyan ka masisilip. Kunyari, nasunugan, mga ganon, or nagmula yung sunog, or kung may nangyari sa mga borders mo, tapos nalaman nila, ang tagal-tagal mo na, tapos syempre, paano sa barangay, etc., interview, baka hinga ka ng mga permit later on. Pero kaya nga, dapat security, syempre security at saka mga legal aspect, alam mo na rin yan. Okay? Ano pa ba ang mga pwede dyan? Syempre, yun lang naman ang ano sa businesses. Computein mo lang yung boarding house kung magkano ROI, para ano. Kaya yung iba ngayon, ang upgrading niyan yung mga Airbnb Airbnb kasi, syempre, per day may kita ka. Ayan, boarding house, monthly yan. Iba pa rin pag Airbnb. Pero syempre, ibang level na yon, guys. Shoutout sa'yo, Sir One Piece Highlights. Yan, umaga ka na nag-upload, sir. Shoutout sa'yo. Music Every Time, 5959. Sir, any tips, advice sa mga franchises business? Okay. Franchise business, yes. Yan, meron naman tayong mga franchise business. Siyempre, marami kang i-considered sa mga franchises. Okay? Yung mga franchise business, guys, ang maganda kasi sa franchise business, may sistema na. Okay? Ang franchise business, yung system nila, kumbaga, kung ikaw kasi nag-i-start magnegosyo ng sarili mo, wala pang wala pang system yun. Mahirap yun pag ganun. Wala pa siyang, tawag dito, wala ka pang POS, wala ka pang marketing, hindi mo pa alam kung lalago ba yung business mo, hindi, wala ka pang visible studies, wala ka pang, marami kang i-consider dyan. Akala mo ba nag-franchise business ka, tawag dito, or nag-businesses ka, okay na. Ang maganda sa franchise kasi, sa pagpa-franchise business, syempre, marami ka rin i-consider, guys. Yung brand recognition, syempre, yung mga brand na ipa-franchise mo. Yung proven ba yung business model na yon, di ba? Baka mamaya yung franchise mo, nainggit ka lang, ganun, hindi wala. Pwede naman yung nag-i-start, pero syempre, maniniwala ka talaga na yung nag-i-start na yon, malaki yung potential nung business niya. I mean, possible pumutok yung franchise na yon. So, kung naniniwala ka, i-go mo yung paniniwala mo para doon, di ba? Yun yung mga benepisyo. Yung proven yung model business niya. Syempre, yung suporta mula doon sa may-ari ng franchise, di ba? Tapos yung purchasing power nung franchise na yun, maraming bumibili. Kung maraming bumibili, possible dun sa may-ari ng franchise, liliit pa yung yung pinaka-presyohan ng mga, kumbaga, value for money pag binili na ng mga customer. Okay? Dami na naman natin sinabi, mga hamon, kung ano pa mga problema dyan sa mga franchise. Siyempre, akala mo ba pag nag-franchise kayo na yun, may mga franchise fee yan, guys. Franchise fee, may mga royalty fee pa yan. Siyempre, yung control sa niyan, pagpapalaki ng kumpanya, pagpapatakbo, hindi mo rin naman control niya. May mga renewal and termination yan, dapat alamin mo yun. Okay?
So, ano pa ba? Pag-aralan mo yung mga tamang franchise syempre. So, sa amin naman, yung franchise ko, syempre, kagaya nung isa sa franchise business ko, yung convenience store, syempre may ano na yun eh. Kumbaga, may formula ka ng susundan. Yun ang advantage sa mga franchise. Yun lang pinaka doon. May formula ka na, may system ka ng susundan. Unlike pag nagsisimula ka ng sarili mo, wala pa. Kaya ang dami ring hindi naman negosyante, mas pinipili pumasok sa franchise kasi may sistema na eh. Okay? Unlike doon sa start ka from the scratch. Okay? So, alright. Shoutout sa inyo lahat. Music every time. Okay, sir, safe ba ang Ronin staking? Di ba mababawasan stake mo kahit i-stay mo lang doon ng month or maybe years? Yes, pwede naman. Pero mas maganda pag kinompounding mo. Shoutout sa'yo, Sir Castro Gaming. Sakit ng mata ko. Nahihilo ako sa gutom, guys, ha. Team Perez, sir. Safe po ba mag-connect ng wallet sa mga legit na partner na Sky Mabis kagaya ng Mojo, YGG? Yes, safe naman siya. Anong gamit ay saka anong gamit yung OS, sir? Staking nyo, AXS, Apple? Depende, magkakaiba kasi. Pero sa staking ko sa AXS, Apple, syempre, Apple. Shout out sir team, Sir Nick Arthur Tan 3958. Present sir, wag ka sana magsawa mag-upload. Happy 605 subscribers. Shout out Sir Jan Philip, road to 1,000. Keep safe always, Lods. Thank you sa ulit na kalaman. Okay, so alright, drop shipping. Ito, ang daming tanong about business, guys, ha. Napipigay yung kautakan ko eh. Syempre, kumbaga, ano lang naman tayo. Sa drop shipping business naman, ang masasabi ko diyan, guys, sa mga advantages niyan sa drop shipping, syempre mababang puhunan, 'di ba? Sa drop shipping, kumbaga yun isa sa lalo na online marketing, isa sa pinaka yung mababang puhunan. Syempre yung flexibility niyan. Ano pa ba yun mga yun? Malawak na pagpipiliin ng mga produkto. Syempre, yung kumbaga pwede ka nang mamili. Mamimili ka lang sa sa AliExpress, Alibaba, okay? Sa mababang puhunan ng dito, sa mababang puhunan nitong dropshipping na to, hindi mo kailangan mag-invest ng malaki, lalo na sa inventory. Kung magta-traditional business ka, gusto mo laki-laki ng inventory. Kumbaga, sa warehousing pa lang, hindi ka mag-aalala pag dropshipping. Yun yung advantages doon, guys, ha. Mga flexibility pa niyan. Ano pa ba yun? Maaari mo patakbuhin yung mga businesses na yan. Yung business na yan, kahit saan ka man. Dahil ano lang yan eh. Internet lang yan, guys eh. So, kumbaga, anong pinagkaiba niyan sa isang sari-sari store na, halimbawa, sari-sari store na tangible, yung nakikita mo, nakahawakan mo, kumpara sa sari-sari store na nakapost sa online. Sari-sari store na nakikita mo, syempre magbubukas ka alas 5, magsasara ka alas 11. Tipong gigisingin ka, kakatukin ka, mangungutang, di ba? Ang aga-aga, tapos matutulog ka na, kakatukin ka pa rin. Pwede ba pautang isang stick na Yossi? So, yun yung mga problema doon. Lagi mong babantayan. Unlike pag online, flexibility ka talaga. Sa dropshipping na yan, babantayan, hindi mo kailangan bantayan. 24 hours yan nakabukas. Okay, yun nga, malawak pa yung section mo ng mga pagpipilian mga product. Marami na ngayon online, mamimili ka lang ng ibebenta mo. Yung mga challenges naman diyan, syempre, yung mababang margin sa mga kompetensya mo, 'di ba? So, mahirap din makipagkompetensyahan sa presyo. Pero dapat talaga malupit yung produkto mo, magaling ka sa marketing. Okay? Yung pag-control mo ng ng mga inventory niyan, syempre, lalo na sa pagpapadala. Hindi mo yan, kumbaga yung control sa logistic, yung mga return, 'di ba? Yun yung mga dapat mong challenge na pagdadaanan mo diyan. Tsaka yung dekalidad ng produkto. At saka yung after sales mo sa customer, 'di ba? Dahil karamihan diyan, hindi mo naman lahat maano ng customer, may mga balik 'yan. So, ayun. Paano ka ba magsimula sa dropshipping? May mga niche kasi para magsimula sa mga dropshipping na 'yan. Kasi yung isa kong businesses, may dropshipping siya, guys. Actually, hindi naman ako nakatutok doon, yung isa kong partner. Kumbaga, may mga niche para dyan eh. Pumili ng mga specific na market o product, ano pa ba, na may mataas na demand. Na alam mo yon na
yung mga nauso sa TikTok, lalo na follow mo yung mga TikTokers sa iba-ibang bansa, kunyari Thailand, iba-ibang doon naman kadalasan kukuha ng mga idea sa iba-ibang bansa, napuputok or papatok din sa Pilipinas. Thailand, US or uh, yung mga third world country na mga may mga produkto na putok din, lalo na yung mga tropical country. So depende kasi sa product mo yan dapat may niche ka. Ano pa ba, yung paghahanap ng reliable na supplier. So marami, AliExpress, Saleho, yung madami naman, matatrack mo na yan kung alin yung magandang record ng mga supplier, guys. Karamihan naman Alibaba lang So ano pa ba, pag set up ng online store, syempre doon yung pinaka mo, kumbaga nagse-set up ka doon kung sa sari-sari, papaganda ka ng mga store, maganda yung rep mo, maganda yung mga nakapwesto mo ng mga pagkain, kumbaga naka-organize. Yun yung store mo mismo, gagawin mo yan. Marami naman sa Pilipinas, yan, Lazada, Shopee, Facebook ads, yan. Sa ibang bansa kasi Shopee pa Okay. Ano pa ba? Siyempre, kailangan mo rin i-market yung produkto mo based sa paggamit mo ng social media marketing. Yung mga SEO, search engine optimizer, mga online advertisement para maabot mo yung mga target market mo. 'Di ba? Naka-specific naman 'yan, lalo na yung mga Facebook ads. Pwede mong i-select kung saan mo gusto saang lugar lang mo mabebentahan, anong edad, 'di ba? Maano mo na ngayon yan sa online So, siyempre, number 1 diyan para balik-balikan ka ng tao, yung magbigay ka ng mahusay na services, yung after sales, guys. Pag magaling yung after sales or maghanap ka ng malupit na customer service, yung sa pagsasagot online, talagang babalikan ka ng tao. Okay? Tapos yung maganda, doon ka kasi makakapag-create ng magandang review Okay? Siyempre, marami rin. Siyempre, dahil yung business mo online, kailangan alam mo yung mga optimization yan. Optimize yung website para sa conversion. Yung mga seguridad ng website mo. Di ba? Yung personal marketing mo, gamit ka ng email marketing, email blast, ads, etc. FB ads na lang. Siyempre, diversify ka rin sa supplier, hindi lang dapat isa. Lalo na pag biglang nag-trend yung product mo. So, hindi lang isang supplier dapat. Ano pa ba? Siyempre, yung optimize mo or analyze mo yung mga yung mga feedback, siyempre. Minsan doon tayo gagaling sa mga puna sa atin. Okay. Sakit ng ulo ko So napiga yung utak ko dun sa mga tinanong na yun. Nasa na ba tayo? May mga tanong pa ba about businesses? Ano yung kanina? Boarding house, franchise, at saka ito naman ngayon, dropshipping. Pero syempre yung mga binabanggit ko, guys, yung mga experience ko lang yung mga alam ko lang. Pag hindi ko naman alam, hindi ko talaga sasagutin. Pero tingnan natin kung mayroon tayong mabigay na idea. Okay, sir. Sa email address, marami po ba kayong email address for security? Yes. Siyempre, number 1 yan. Hindi naman lahat, lalo na pag mga online sign up lang. Lalo na, kasi pwede yan magamit sa leads. Pag yung info mo, makukuha ng mga nagbebenta ng leads yan, pwede nilang ibenta yan sa dark web. Kaya mapapansin mo, nag-sign up ka sa isang website, naglagay ka ng info mo, lalo na yung mobile number mo, or sa mga online casino, yung mga sign up ka ng mga online casino, kung ano man, Lazada, Shopee, hindi natin malalaman, baka binibenta yung mga leads niyan. Kaya minsan magugulat ka, may nare-receive ka sa cellphone mo ng mga text blast na may mga link, di ba? Lalo na nauso yung, buti nga nagkaroon ng yung batas para sa SIM card na yan, registration. Pero hanggang ngayon, meron na naman. May mga gadget device kasi na ganun, guys, na auto blast o text blast, ganun. Email blasting, marami yan Lalo na ngayon, puro na online, kaya ingat kayo. Pati mga hacker, ganun. Ingat kayo sa pag-click ng link, lalo na mga images ngayon, image, link, phishing site, alamin nyo muna yung mismong kompletong domain. Baka mamaya ilong spelling. Lalo na yung pag nag-click ka ng Google, yung unang-una, hindi mo na mamalayan, naka-sponsored ads pala yon. Yung hinahanap mo, kunyari, yung sinample natin, yung Runin. Pag click mo, mali pala, imbis na IL lang nakalagay. Pag click mo, naglagay ka ng seed phrase mo, hindi mo na open yun nandun na, nakasave na yun sa mga hacker. So, wala na. Yari na. Ubus sa account mo. Sir Neil, shoutout sa'yo. Si CRL Valencia, bossing, ilang AXS need? Ita-times mo na lang yan. 35 kasi ito, guys So, 35. Divide mo lang ito per day para malaman mo. Okay? Per year kasi yan.
Sakit na ng ulo ka. Okay. Spark Life. Present Lodge. Sarap. Makinig. Dami natutunan. Shoutout sa inyong lahat. The Castro Gaming. Sir, meron ka bang Sui holding rin? And ano masasabi mo? Yes, safe naman yan. Sui. Isa yan sa institusyon na ano. Pero kung ako tatanungin mo, ang mga narrative kasi pag nagbo-bull run, kagaya nung 2021, ang narrative na malupit, na mabilis mag-multiply, yung mga NFT gaming. Si Sui kasi isa to sa blockchain din eh. So, parang ano ata to ng Libra, yung mga dating ano ng Facebook. Ayun. So, kumbaga sa multiple pagpa-bull run, hindi ako talaga nag-hold dun sa mga ganong category. Lalo na ngayon ang category ng 2024 bull run, 2025 mga AI yung narrative at saka mga gaming. Ngayon pag pa-bear market na, lipat mo na diyan sa mga, pero yan safe yan, kumbaga kasi institution na yan. Ang malupit lang sa NFT gaming, hindi mo alam kung anong NFT game ang puputok. Kaya iba-iba kasing narrative yun eh. Shoutout sa iyo Master Ping, present. Sarap makinig habang nagkakape. Okay, Xavier Estelo, sir, anong insight mo sa Beam? Yan, may Beam tayo pero 100,000 lang mahigit yun. Bumili na ako isa sa ano yan eh, NFT gaming din yan. Naglagay tayo dyan kahit onte. Meet Jobo, salamat sa mga info mo boss, KGB. Matanong ko lang, sana boss, kung paano ba makaka-snipe na mga coin before mag-public sales. Ayan. Napansin ko kasi yung mga meme token sa Solana nagpump agad. Salamat. Dito sa Dex Tools at saka sa CryptoRank. Ganun lang naman yung guys. Sa Dex Tool, pipili ka lang dyan ng mga blockchain ba na malulupit. Pag click mo kasi kunyari Polygon, makikita mo na dito yung ano, yung mga top ano ng gawa ng Polygon. Ayan, iba-iba. So i-search mo lang diyan, kunyari ito, SFL, yan. Audited, delikado pag mga ganito karami, mga audited, mintable, depende. Basta pag mga ganun, sunflower, mga itong sunflower land. Ano to, NFT games din to eh. Meron ako niyan dati. So ayan, Polygon. Dati kasi maraming nag-develop. Dati kasi mga development ng mga NFT game, Binance. So medyo marami kasi nag-scam dyan. Sunod na development, ay mas okay pala sa Polygon. Yung mga NFT gaming, mga NFT dito sila nagawa. Kaya yung mga gaming ito ginagamit na blockchain. Tapos nauso naman ngayon Solana. So ganun ang innovation. Hindi natin alam ang susunod na uso na narrative. Pero syempre, yun, search ka lang ng search syempre. Ano pa ba? Sa CryptoRank, okay din doon guys. Yung mga upcoming, makikita mo dyan. Dito. CryptoRank.io. So, yan. Upcoming. Mga upcoming tawag dito. Mga token. And iba-iba naman yan. Much better maglagay ka o bumili ka. Siyempre, doon sa may mga investor. Diba? Ito. Okay yan. Tapos, ayan. Makikita mo kung kailan. Ito, June, April, March. Ayan, March 23, paparating pa lang to bukas. So, ayan siya. Dito mo lang yan mabibili sa mga launchpad na yan. Sa mga launchpad na to, iba-iba sila ng palamuti ba? Para ikaw yung mapili or ikaw yung maunang bumili. May mga task silang binibigay sa'yo. May mga task kang gagawin dyan. May mga tier 1, tier 2, tier 3. Bibili ka muna ng mga token nila, mga ganon. Magpa-follow ka sa pages nila, etc. At ang mabibili mo dyan, hindi bultuhan. Limited lang yun para per member or per wallet para yung iba makabili din. So, parang ganon siya. Okay? So, syempre, kung bibili ka naman dyan ng mga malulupit na token, dito lang, mas maganda yung maraming nag-i-invest. Pero, syempre, hindi mo alam kung kailan yung to be announced yan eh. Ngayon, kung nangyari, ito si Nlink. Pag click mo yan, follow mo yung mga Twitter, Facebook nila. Pag na-follow mo yun, syempre, updated ka kung kailan sila maglo-launch. Ayan. Pwede din dun sa mga airdrop guys. Ayan o. Makikita mo dyan sa kanilang website ba? Wala pang website to. Wala pa siyang website. So, bago pa lang talaga. Pero may mga investor siyang malulupit. 22 investor and backer siya, guys. So, ayun lang. At least, mauuna ka sa mga update. Malalaman mo. Isa pa sa ping sale. Pero ang problema natin sa ping sales, guys, maraming airdrop din dito. Pero maraming scam dito. So, kaya mag-iingat kayo dito sa ping sale na to. Kaya, pero dito, makikita mo rin sa mga airdrop. And ito, mga bagong market yan. Sa Solana, meron din sila, alam ko eh. Pero hindi kasi ako fan ng Solana. Kaya, sa totoo lang guys, hindi na ako nag-hunt ng mga token talaga. Hindi ako madalas mag-hunt ng mga murang token kasi
Dala na ba ako? Lagay ako. Pwede siguro lagay ka lang sa akin ha, lagay 10,000, mga 5,000. Pero kung mga malulupit na market na token niya, naglalagay ako million talaga, million, 5,000,000, 1,000,000, ganun. Pero pag hindi, yung parang testing the water ka lang. Mahirap pera nyo yan eh. Ayoko rin naman na pera nyo yan. Mamaya mamali tayo ng advice sa inyo. Saan pa ba? Yung DeFi Llama, okay din dito. Makikita mo din yan yung mga airdrop. Siyempre sa airdrop naman, mga bagong token pa yan. Diyan makahunt mo yan kung ano mga tawag dito, narrative ng mga token na yun. Ito, mekos mo lang yan guys. Ito, DeFi Llama. Okay, next. Sakit nina yung ulo ko. Pasensya na kayo ah. Okay, first comment pero tagal ng silent viewer, hihi. Shout out Loads, more power. Shout out sa'yo, Sports Beat PH 6351. Shout out sa'yo, sir. Jill Bestil 8395. Boss, meron bobo na token under ba sa Uniswap? I don't know. Search natin ha, bigyan natin ng time to si sir, ma'am, or ma'am yan. Bobo. Pangit naman ang ano nito. So ayan, Uniswap 10 months ago, kung ito man, I don't know, kasi iba-ibang wallet eh. Kaya dun sa iba, mabibiktima ka talaga guys. Kagaya nito, ito, connected ba ito? O ito, so, kung sinerge mo bobo, tapos hindi mo, kaya make it sure lang yung wallet address ang alamin mo, bago ka bumili. So, ito, bobo token. Ayan, pang top 8 siya. Okay naman yung kanyang, contract. Wala lang siya anti-whales. Pero okay naman siya at 1 lang yung alert niya. Okay, sa alright. Ayan. Ethereum base siya. Tapos check mo dito. Ang kanyang wala pa siyang kung pang ilan. So makikita mo yan. Ito yung wala nakalagay circulating supply. Meron siyang 69 trillion. Okay, all time high niya. Makikita natin yan dito. CoinGecko makakatulong din to. Search mo lang, hanapin mo lang dito. Hirap naman ng nag-pump siya guys, no? Meme token siya. So nag-pump siya nito lang nung March 10 lang, oh. Swerte yung mga nakabili dito, no? 9 million lang, oh. Bam! Hindi lang na 400 million. Swerte mo kung ikaw may-ari nito. Ikaw yung holder na malupit. So ito, meron na siyang ibang exchanger guys. Ito kasi decentralized. Hindi ako nag-aano sa Uniswap kasi masyado mahal ang gas fee dito. PancakeSwap naman sa BNB, sa Ethereum Uniswap. Ito, pwede ka na mamili sa Lbank at saka dito sa MEXC. Yan. Pwede ka na mamili dyan ng token. Okay. Sikip na yung ulo ko, men. Okay, shoutout sa inyong lahat. Set Magno 7154. Sa previous video nyo, minax nyo yung ito yung pag-delegate. Parang ganun, pero alam ko dinilit ko yung onti dun eh. Kasi parang nawalan ako ng ng RON, na ubos siya. Wala tuloy akong pang gas fee. Okay, Sir Instinct, present sa RON. Present. Meron tayong 33 minutes na recording guys. So, dami pang comment. Sir, bili ka Boss, bumili ako ng 100 XS last month. Ang kita ko ng 1 month 3 XS nasa 1.6 din, convert sa Philippine peso. Bricks XXTB 4589. Shoutout sa iyo, sir. Okay, sa alright. Mon 1794. Present, sir. Naku, sa pula ko dyan sa pagbabrowse ng TikTok ng mga sexy. Ayun. So, i-maximize mo yung oras mo, sir. Siyempre, kung gusto mo talagang yumaman, huwag mo sayangin yung mga oras ng buhay mo. Maiksi lang kasi ang buhay natin sa Earth. Sa totoo lang, hindi naman tayo habang buhay dito. Nangyayari lang dun sa iba, nare-relax. Ayun. Tapos, pag walang pera, sisisihin gobyerno. Ang daming oras pa manood ng mga ganito. 'Di ba? Pero, kung saan ka masaya, bahala ka. Basta wag mo lang sisisihin ng ibang tao. Tsaka, siyempre, iba pa rin pag may pera ka eh. 'Di ba? Masaya ka bang, alam mo yun, makakatulong ka sa iba, makapunta ka saan mo gusto. Pero, siyempre, dapat, may grind time kasi. Kumbaga, grind ng grind. Then, yung reward mo later on. Kasi sa pagbi-business, lalo na sa mga traditional business, guys, mahirap mag-business. Alam mo na may mga survival mode muna sa umpisa yan. 1 to 2 years, mga survival yan eh. So, kumbaga, dapat nga dyan, pasahuran ka muna eh. Dapat ang thinking mo dyan, long term. Maraming stages ng pagbi-business, guys. Survival ka muna. Siyempre, yung number 2, yung security ng business mo. Sustainable ba yan?
I-secure mo na pag sustainable na. Siyempre, yung success dulo niyan. Tapos, yung stability. Di ba? Ayun, maraming hindi kasi ganun. Pero kailangan aralin mo mag-business. Para ka rin nag-aaral ng isang subject. Tapos execute mo. Execute number 1. Execute. Hindi puro aral. Execute. Wala, hindi mangyayari. Kumbaga, puro ka ng pananampalataya, wala kang gawa. Kumbaga, kailangan mo sumampalataya at gumawa. Siyempre. Sabi nga nila, nasa Diyos ang aawa, nasa tao ang gawa. Kailangan mo i-execute ang isang bagay para gumaling ka sa, ano na yan, sa field na yun, kung ano man yun. Okay, yun lang ang mga komento natin, guys. Medyo nahihilo na ang inyong lingkod kasi gutom na. Pero syempre, nakakomit tayo. Tapusin ko to, next pa yung round staking. And see you tomorrow, guys. Kung may natutunan ka man lang dito sa mga pinasabi ko, share mo naman yung channel natin. Kiklik mo lang yung share, diba? At meron na tayong 605 subscribers. Shoutout sa inyong lahat. And see you tomorrow. Bye-bye.